victimizing. Anyway, Mr. Perry, naawa ako sa mga magulang mo. Sa iyo hindi ako naawa. Kahit anong klase pang pagmamakawang itsura mo, nakayuko ka, na parang ikaw ay nagsisisi, I don't give an F. In fact, kumukulong dugo ko sa iyo. Totoo yan. Kung ako lang magulang mo, baka tansyakan na kita eh. Pinutmut ko pa yung mukha mo sa inidoro. Kung ako yung magulang mo, siyempre hindi ako magulang mo, I'm not gonna do that to you. Pero kung ako magulang mo, mutmut ko sa yung mukha mo sa inidoro. Naawa ko sa magulang mo. Hindi ako naawa sa iyo. Wala, kahit na tuldok na awa, wala. Thank you, Mr. Chair. Senator Tulfo. Doon sa dinaanan mo na 3 times o itong last time, meron bang mga insidente na nagiinuman? Kayo? Wala naman po. Sa alumni? Wala din po, sir. I'd like to acknowledge the presence of Senator Robin Hood Padilla. So, bawal uminom? Bawal po, sir. Bawal, ikaw hindi ka nakainom? Hindi po ako nag-iinom, sir. So, lahat sila hindi uminom? Hindi po. Kahit isang boteng beer, wala? Po, sir, wala po. Tsaka po sigarilyo, sir, or anything na drugs, wala po talaga. Sigurado ka doon? Yes po, sir. So, before you proceed, we'd like to ask for an update coming from RD as to the status. You can stop in situations which might blindside the current investigation, or you can just reveal what has happened so far, especially as to the status of tags and the other one still at large. How many are still at large? 15, 11, ganun ba? General Natates, you have the floor. Walk us through, sir. Thank you, Your Honor, sirs, and honorable senators. I'm Police Brigadier General Nartates, the Regional Director of PRO 4A. We take note that the incident happened in the afternoon of February 18. And of course, the cadaver was disposed in the same night, and maybe up to the early morning of February 19, or midnight of February 19. We take note also that the Calabarzon Police, particularly the Binyan Police
to the school authorities? May na-violate ba sila sa Anti-Hazing Act of 2018? If evidence shows that hindi nila pinigilan na mangyari ito, sir, na especially yung fraternity, presence of fraternity. Please advise your investigators to study properly the law kung meron ba siya na-violate. Kasi sa nakita ko nga, mukhang walang kaukulang penalty. May 1 million lang na fine kung they failed to send representatives during the initiation rights. Pero in this case, hindi man nagpapaalam. So paano natin maghanapan ng fault yung eskwelahan? So siguro nga tama yung gusto ni Senator Tolpo na i-amend natin yung batas to give appropriate to penalize the school for failure to yung sinabi nila, hindi nila alam na kailangan na may batas pala, bawal pala ito, at kailangan pala mag-secure ng permit doon sa school kasi hindi sila nabigyan ng kaukulang. Nakalagay dito sa batas every semester, opening of the semester, mayroong dapat orientation briefing sa mga estudyante, particularly prat members. Hindi daw ginawa ng school. So tingnan nyo yan. Pero wala nakalagay doon na penalty sa school. Pero they're still liable. Tingnan nyo yung ang anggulo niyan. Thank you. If I may ask, Senator De La Rosa, my colleague here, ano yung proposal niya? To penalize the school administrators or to suspend the school operations? Isarado muna yung school. We'll ask you, Atty. Abad, later. Mr. Ano Chair? yung proposal niyo, Senator? Mr. Chair? Wala nakalagay kasi sa batas, Your Honor, Mr. Chairman, kung ano ang penalty ng school na hindi nagbibigay ng orientation briefing. Kasi nakalagay doon, may provision doon, the school should conduct orientation briefing every opening of the semester or trimester to all the students. Pero hindi ginagawa dahil na-establish natin through the master initiator na hindi sila binrip ng school. So may failure dito on the part of the school, pero as far as liability is concerned, wala nakalagay doon sa batas na may liability. So that's another ground for amendment, Mr. Chair. Correct, Your Honor. Senator Tulfo is raising his hand. Your recommendation. Tama si Senator De La Rosa, pero Mr. Chair, mahirap na kasuhan yung school kasi dali lang magsabi yung school na hindi sila nagpaalam sa amin. We didn't know. Tinatago nila yung ginawa nilang initiation activities. So doon pa lang pwede na ma-absuelt yung school. So kaya nga meron pong gawin tayong pag-amendment sa batas na this time pati yung school talaga dapat mahanapan natin ng butas na para pati sila makasuhan. And therefore this time, tulad sabi ni Senator De La Rosa, magkakaroon na po talaga ng tinatawag na orientation para i-orient mga estudyante doon sa mga nagaganap pagdating sa initiation and activities of the fraternities. May katanungan lang po ako saglit dito kay Mr. Perry. Ito yung pinaka-master, ano? Ano yung sabihin ng master initiation ulit? Initiator? Ayun, Mr. Perry? Parang siya po yung naghahanap po ng venue, something ganun. Naghahanap ng venue. Okay. Paano ka naghahanap ng venue, Mr. Perry? Sir, as I've said, laylow na po talaga ako sa frat. Then, wala na po talaga ako. Hindi na po ako. Hindi, kaya nga, nung ikaw ay nasa Pakilakas, ikaw ay can you remove your face mask? Hindi ka maintindihan. So, nung ikaw ay active pa, okay, so, ikaw ay nagsaset ng initiation rights kung saan magaganap yun. Tama? Yes, po. Ikaw naghahanap ng bahay. Yes po. Okay, yung bahay na hinahanap mo, yung ba ay bahay ng mga kamiyembro mo? May times po nasa Brads po. Ganun. Sa Brads, may times. So, ibig sabihin kadalasan o hindi lahat ng pagkakataon. So, pag hindi bahay ng kabrad, kaninong bahay ang ginaganap yung initiation? Depende lang po sa maibabatong venue po. Okay. At ano halimbawa, example, kung hindi ka bahay ng kabrad, anong venue yon? Sa mga community chapters po. Community chapters. Again, kung community chapters, bahay pa rin po yun ng mga miyembro. Yes po, sir. So, at all times, puro bahay ng mga miyembro para safe. Tama? Okay, very good. Now, kapag nag-schedule ka ng initiation, yan ay sinasabi mo sa mga mas higher up sa'yo. Meron mas mataas sa'yo, tama?
Yes po. Yun yung nag-utos sa'yo, tama? Yes. So, ano yung mas mataas pa sa'yo? Yung, Sino yon? yung leader ko po. Leader, anong pangalan ng leader? Halimbawa, master ba ang tawag niyan? President? O ano ba yan? Kamahalan? GT po. Panginoon? Anong pangalan sa kanya? GT. Anong sabihin ng GT? Yung Grand Triskelion po, sir. Grand Triskelion. Triskelion. So yung Grand Triskelion, yan yung kataas-taasan na sa eskwelahan nyo for the school year. So hindi ka gagawa ng initiation o schedule ng initiation without the knowledge of the Grand Triskelion. Tama? So siya nagbibigay ng basbas na kakausapin mo siya, Grand Triskelion, kamahalan, kami gagawin initiation at ito yung listahan ng mga taong maging membro. Tama? And he approves it. Am I right? Yes po, sir. Okay. Now, once na in-approve niya yun, anong sumunod na proseso? Ano na po sa, ire-rely na po siya sa members. Ano yung sabihin? Ire-rely na po siya Relay. sa other members. Okay. Ano yung sabihin ng reday? Relay po. Relay. Yes. Sabihin. Okay. Now, yung Grand Triskelion, anong pangalan niya ni Grand? Anong pangalan niya? Andito ngayon? Like po, sir. Si Knight. Okay. So, siya ang kataas-taasan doon sa eskwelahan niyo for the chapter. Opo, yung leader. Okay. Now, bukod kay kataas-taasan si Knight, sino pa mas mataas kay Knight? Hindi ko na po alam, sir. No idea. Pero alam ni Knight. Knight, sino mas mataas sa iyo? Kasi ikaw sa Adamson, right? So, sino ang pinakamataas sa buong Metro Manila? O is that by region? By district? Paano ba? Knight. Is Knight there? Knight. So, ikaw ang nahirapan ako, basta't ikaw ang presidente ng eskwelahan ng Adamson for that school year. So, meron pa mas mataas sa iyo. Yes po, sir. Sino yon? Yung alumni po namin. Alumni. So, ibig sabihin, siya ay graduate na. Yes po. Okay. And itong alumni ninyo, sinasabihan nyo rin bilang pasintabi, right? Yes po. Okay. So, yung alumni, anong year yun? Yung previous year? Yes po. Previous year. Okay. So, si alumni, sinasabihin yung grandmaster, yung overall. Di ba meron kayo tinatawag na overall? I don't know kung grandmaster bang tawag nun. Overall na kataas-taasan sa inyong fraternity na siya yung pinakahari. Tama? Is he being informed as well? Kataas-taasan. Is he being informed? Nike, Yes po. kailangan mo ng abogado, hindi? May abogado ba sa likod? O gama? Yes, no. Anyway, Mr. Chair, hindi naman ito in-implicate ko siya. Ang sa akin, kumukuha lang ako ng information about the setup, yung organizational chart nila at setup kung paano nagaganap yung initiation. So, I think hindi naman siya mapapahamak dito siguro. So, Nike, di ba, hindi ko mapapahamak dito. Tinitingnan ko lang, sinisilip ko lang, tinitingnan ko lang the big picture about your organization. So, sinabi mo na sa akin, ikaw yung presidente sa school. Mas mataas pa sa yung alumni ng school. So, ang gusto ko malaman, sino pa mas mataas doon sa alumni? Meron ba kayo tinatawag na master, yung pinaka-presidente, alam mo, ng NCR o buong Pilipinas? Alam mo, susunod. After doon sa alumni, meron pa mas mataas sa kanya? Yung sa alumni po sa chapter lang po namin. Chapter. Yes po. Okay. So yung alumni sa chapter ninyo, meron ba siyang pinagre-reportan na mas mataas pa sa kanya? Regardless kung yun ay sa chapter or sa ibang chapter, yung leader o presidente as a whole. Maybe it could be sa lahat ng fraternity nyo sa NCR o sa buong Pilipinas. Meron? Siyempre, di ba sabi mo alumni? Okay, nag-report ka doon. So, sino mas mataas sa alumni sa pagkakaalam mo? Pag sa chapter po namin, yun na po yung pinakamataas sa alumni. Pero pag sa iba pong chapter, doon na po yung may mga NCR, ganyan. Exactly. So, mas mataas sa chapter ninyo, sa bawat mga chapter, bawat eskwelahan, meron pa mas mataas sa lahat ng mga eskwelahan. Sino yon? Hindi ko po alam. Hindi mo alam. Ilang taong ka na ba naging fraternity member? Kasi sabi mo, eskwelahan, di ba? Alam ko, Mr. Chair, meron yan eh. Mas mataas pa yung kataas-taasan na pinag-reportan lahat ng mga alumni. Na, kayo nag-report sa alumni kasi senior nyo yun, and then yung mga alumni may pinag-reportan na tao, yun ang gusto ko matumbok. Kasi Mr. Chair, yung gusto ko pati yun mapaparusahan.
reporter na tao, yun ang gusto ko matumbok. Kasi Mr. Chair, yung gusto ko pati yun mapaparusahan. Para this time, yung master na yun, yung pinaka-grandmaster, if you will call it, if you will, then siya yung mag-iingat, sasabihin niya, from now on, mga bata, hindi kayo gagawa kasi respetuhan niyo Mr. Chair, kasi siyang kataas-taasan eh. From now on, walang mangyari initiation without my consent para kailangan malalaman ko dahil kung hindi pati ako'y makukulong reclusion perpetua. So, from the grandmaster, if you will, to the alumni, to the president, up to the master initiator, lahat sila mag-iingat na dahil kapag merong na-hazing, lahat kayo sama-sama sa kalaboso. Reclusion perpetua, yun po yung tinutumbok ko. Dr. Rafi, if I may butt in, parang ang setup ng Taugama, autonomous yung mga chapters. Walang centralized. Okay, hindi ko siya alam yun, Mr. Chair. So, Leadership. autonomous. So, autonomous sila. So, tama ba yun, Nike? Yung chapter sa University of the East, walang pakialam doon sa Adamson, ganun din sa Far Eastern University. Tama ba yan? Yes po, parang ganun. Pero somehow, Mr. Chair, pagkakalam ko, meron siyang ni-recognize na isang nirespeto. Yung chapter ng school, meron siyang nirespeto sa kataas-taasan. In other fraternity, they call it grandmaster, I believe. Yung pinaka-elder nila. So, meron yung pinag-reportan. Yung pong gusto kong tumbukin na pati yun isasama sa reclusion perpetua. Dahil yun ay ginagalang, so yun ang magbibigay ng instructions. From now on, no initiation will occur without my consent. Lahat dadaan sa kanya para lahat sila tatamaan pag may nangyaring hazing. Only then, this will put a stop dito sa kabalaghan o kabalbalan na hazing na ito. You agree with me, Mr. De La Cruz? Yes po, yes po. Para matigil na po talaga itutulong yan. Ang babata niyo pa, katulad ikaw, Mr. Perry, kita mo, makukulong ka. Ilang taon ka lang kay Mr. Perry? 23 po. 23. O, kung ka natatanda sa kulungan, yan ba'y naisip mo? Anong naramdaman ng mga magulang mo? Nagsisisi? At ikaw, siyempre, naaway magulang mo, wala nang magawa. So lahat kayo, makukulong dahil dyan. I don't have anything against fraternity because protektado pa yung ating Constitution, freedom to organize. Nasa Constitution yan. However, dapat maglalabas din tayo sa ating Constitution na proteksyon para sa mga would-be victim of hazing na dapat matindi yung parusa. Proteksyon para doon sa mga maging biktima sa hazing. Protektado yung organization. Dapat protektado rin ang gusto ang mga miyembro, ang mga gusto maging miyembro na eventually sa padalos-dalos ng kanilang organisasyon naging member, naging victim ng hazing. Anyway, Mr. Perry, naawa ako sa mga magulang mo. Sa iyo hindi ako naawa. Kahit anong klase pang pagmamakawang itsura mo, nakayuko ka, na parang ikaw ay nagsisisi, I don't give an F. In fact, kumukulong dugo ko sa iyo. Totoo yan. Kung ako lang magulang mo, baka tinadyakan na kita eh. Pinudmud ko pa yung mukha mo sa inidoro. Kung ako yung magulang mo, siyempre hindi ako magulang mo, I'm not gonna do that to you. Pero kung ako magulang mo, mudmud ko sa yung mukha mo sa inidoro. Naawa ko sa magulang mo. Hindi ako naawa sa iyo. Wala, kahit na tuldok na awa, wala. Thank you, Mr. Chair. Senator Tulfo, hindi naman daw dapat ma-generalize. Meron ding mga miyembro ng Taugama na mabubuti kasi meron kayong code of conduct. Alam niyo naman yun, hindi siguro number one na code of conduct niyo is treat others as you would like others to treat you. So siguro nalihis lang itong chapter na ito. Before we proceed further, kasi in-structure ko kanina, pahapyawan natin yung factual circumstances, tapos papasok tayo dun sa school authorities. Unless may tanong pa si Senator Robin Hood dun sa facts, papunta na tayo dito sa mga eskwelahan, sa CHED, sa Adamson. Unless may tanong si Senator Robin dun sa mga nangyari, we'll give him the floor. Senator Padilla. Maraming salamat po, mahal na tagapangulo. Ako po ay isa sa nalulungkot dito sapagkat malapit sa akin ang mga 3 skilyon eh. Dinala ako dito sa Canada eh.
Hindi ko maintindihan itong mga batang to. Ano bang, pwede bang masagot nyo ko? Alam nyo ba kung ano yung Triskelion prayer? Alam nyo yun? Pwede bang paki-recite nyo sa akin? Itong Grandmaster, di ba? Ikaw alam mo yung Triskelion prayer? Sa ulado, sir. Hindi mo sa ulado? Ito, master. Master. Ayoko na kayong kalungkot mga anak. Bihira kayo. Gusto ko pang magtanong pero mababaon kayo. Ayoko na kayong baunin pa. Dahil baon na kayo. Pero sana, sa lahat ng mga taugama, isaksak nyo sa isip nyo yung prayer ninyo dahil napakaganda. Gusto nyo, i-recite ko sa inyo yung prayer ninyo? Ito po, English pero pipilitin ko. Triskelion prayer. Almighty God, bless this brotherhood and sisterhood of ours, that we may succeed in all of its endeavors, enlighten and strengthen our Premier, Secretary General, Chairman, and Chapter's Grand Triskelion. So far then, to maintain the highest standard of decision-making for a better and successful Taugama Pi, Taugama Sigma, fraternity, and sorority. Amen. Yun po ang inyong prayer. Highest standard of decision-making, mga anak. Goodness. Yun lang po. Maraming salamat po, mahal na tagapangulo. And that will form part of the record, Senator Padilla. Aside from the prayer you just recited, merong code of conduct. Napaka haba po nito. So siguro itong nangyaring ito, sabi nga hindi dapat i-generalize, nalihis itong mga to, pero talagang nakakaawa ang dahil batas siguro nandun Your parents, lahat ba kayo estudyante ng Adamson? Pakitaas ang kamay. Sinong hindi estudyante sa inyo? Lahat estudyante? Ikaw hindi estudyante? Dalawa hindi estudyante? Tatlo hindi estudyante? And yet you're part of the Adamson chapter? Sumali lang kayo sa initiation. O tumulong kayo sa initiation. Ba't kayo nandito? Anong papel nito? Teka, anong pangalan nyo isa? Naka-orange mo na. Naka-orange? Ito. Yan. Anong pangalan mo? Mark? Kwenti siya kasama. Makoy po. Makoy. So na-implicate ka lumalabas yung pangalan mo dito sa mga sinumpaang salaysay. Ano ang naging role mo dito? Ba't hindi ka kasali sa chapter? Hindi kasali sa initiation? Ano ang naging... Member siguro? Frat member? Frat member ka? Ibang chapter o ano? Makoy. Not even? Magsalita ka, Koy. Ano ka? Ako po yung sa venue. Sa Sa venue. Okay. Ikaw yung bahay nung yung under construction. Si Loki. Pero makakagsing, Mr. Chair. Yes. So ikaw yung sa venue, pero yung nag-contact sa'yo, fraternity brother. Opo. Okay. Go ahead, Mr. Chair, sorry. So, yung isa, si isa nagtaas na kamay, yung naka-black yan. Ano pangalan mo? Anong nickname mo? Ikaw si Slaughter? Sino ka? Lambert po. Lambert, Lambert. Ano naman ang Bali po ang nangyari po kasi, member ka ng frat? opo, napunta lang po ako dun sa venue kasi magre-remit po ako ng ticket. Hindi po sa venue po literal nung pinangyarihan, dun po sa lugar. Kasi magre-remit po ako ng bayad sa ticket and ibabalik ko po yung ticket na sa project po ng Taugama din, ng Binyan po, which is Bikini Open. So pagpunta ko po doon, nabanggit na po sa akin na to, tol, parang may nabibigay doon. So ako naman po, napapunta lang po doon sa venue. Pero hindi po talaga kami kasama doon sa Initiation. Opo. Pero, Mr. Chair,
the fact na pumunta siya doon sa venue at he failed to report sa mga kinaukulan na may nangyari initiation, kasama ka dapat talaga. Tama lang yun. Tama lang yun na makasama ka. Member ka ng Taugama Adamson chapter. Hindi po. Ba't ka naman doon magre-remit? Anong... Taga doon po kasi sa Barangay Castillo yung brad po na pagbabalikan ko po nung ticket tsaka nung bayad. Nabalitaan mo may initiation. Opo. Dumalaw ka na rin. Hindi po kami napasama sa pagpaluan kasi po off limits po yung ano nila. Pumasok ka doon sa bahay na under Hindi po. Saan ka nag-remit? Sa labas? Hindi, wala naman po doon sa... So wala ka doon? Wala kang... ano yan? That's a matter of Wala defense? po kami doon sa sa bahay po na pinag-anuhan nila. Sa sukat, wala ka? Saan po? Sa sukat, sa Paranaque, na nagpunta? Wala po. Wala na po kaming idea doon. Kumbaga po, ang nangyari po kasi, pag alis po nila ng Binyan, wala na po, hindi na po kami nag-usap. Kasi hindi po namin talaga sila kilala. Na ituro ka lang. That's a matter of defense. Siguro sa pagpresenta ng ebidensya mo sa DOJ, yung ilalabas yan. Pero Mr. Chair, alam mo na may mangyayaring initiation sa lugar na yon, although hindi ka man participate doon, sinabi mo, am I right? Big discounts on branded deals? Check out